please like, share, and follow. Ang akala ng karamihan, babae lamang ang maaaring maging biktima ng rape. Pero alam mo bang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maaari ring maging biktima ang isang lalaki. Depende sa sitwasyon. Paano ito nangyari? Alamin natin. Ang rape ay isa sa pinakamabigat na krimen laban sa tao. Ngunit, marami pa ring nalilito kung paano ito binibigyang kahulugan ng batas. Sa ilalim ng Revised Penal Code, may dalawang paraan kung paano maaaring maisagawa ang krimen ng rape. Sa unang paraan, ang rape ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng carnal knowledge o sexual intercourse sa ibang tao sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, kung ito ay ginawa sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta o pananakot. Ikalawa, kung ang biktima ay walang malay, walang kakayaang lumaban o hindi makapagbigay ng tunay na pahintulot. Ikatlo, kung isinagawa ito sa pamamagitan ng panlilinlang o matinding pangabuso sa kapangyarihan. At ikaapat, kapag ang biktima ay wala pang 16 na taong gulang o may kondisyon sa pag-iisip na kinikilala ng batas kahit wala ang mga naunang sitwasyon. Halimbawa na lamang, isang estudyante ang natutulog sa kanyang silid nang pasukin siya ng isang suspect at samantalahin ng kanyang kawalan ng malay. Dahil hindi siya makapagbigay ng pahintulot at wala siyang kakayaang lumaban, maaaring pumasok ang kasong rape depende sa ebidensyang iharap sa korte. Ngayon, narito ang hindi alam ng marami. Sa ikalawang paraan ng rape, hindi maalaga kung babae o lalaki ang biktima. Maaari itong may sagawa ng sinumang tao sa pamamagitan ng sexual assault na tinutukoy ng batas. Sa madaling salita, maaaring maging biktima ang babae, lalaki o anumang kasarian kung ang ginawa ay pasok sa ikalawang paraan ng rape na nakasaad sa batas. Halimbawa na lamang, kung ang isang tao ay nawalan ng malay at sinamantala ng iba sa paraang sakop ng batas tungkol sa sexual assault, maaari itong magresulta sa pananagutang kriminal depende sa mga ebidensyang mapapatunayan sa hukuman. Isa pang mahalagang tandaan, hindi lahat ng sexual na pag-atake ay automatikong rape. May mga pagkakataon, ang ginawa ay maaaring pumasok sa ibang krimen. Depende sa aktual na nangyari at sa mga elementong mapapatunayan sa ilalim ng batas. Ang rape ay isang mabigat na krimen. Ang eksaktong parusa ay nakadepende sa uri ng rape at sa mga qualifying circumstances na mapapatunayan sa korte. Dahil dito, mabigat ang pananagutang maaaring kaharapin ng sinumang mapapatunayang nagkasala. Ang rape ay walang pinipiling kasarian, edad o estado sa buhay. Bilang mamamayan, mahalagang malaman natin ang ating mga karapatan at ang mga batas na nakaprotekta sa bawat isa sa atin. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share ito upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa batas. At kung mayroon kang gustong ipaliwanag natin sa susunod na paksa tungkol sa criminology o criminal law, i-comment mo lamang sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood.